Hello mga loves! Welcome back to my channel. So for today's video is pag-uusapan natin yung aking French Bulldog na nagkaroon na kasi siya ngayon, pang second hit niya na and pang 5 days niya na. So i-share ko sa inyo kung paano ba natin malalaman kung magkakaroon na yung ating mga dogs or ano ba yung mga symptoms na magkakaroon na siya para at least alam natin. And ilang months ba siya nagkaroon after ng first hit niya. Magkakaiba yung mga dogs ng pagkakaroon ng cycle or nung haba nung diferensya ng pagkakaroon nila. So ngayon, i-share ko sa inyo and kung ano ba yung ginagawa ko para maging healthy yung aking dog and maging okay yung pagbuntis niya and maging maganda yung mga puppy na lalabas sa kanya. I-share ko sa inyo yon, yung mga pagdi-deworm, yung mga vitamins na kailangan niyang inumin and kung kailan ba natin dapat ipa-stud yung ating mga dog na meron na nire-regla. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel and please click the bell button para ma-notify kayo every time na magkakaroon ako ng bagong video and kung meron ba akong i-upload na bago. And paki-like na rin yung aming FB page, ang Charming Frenchies, at saka ang aming Instagram at ang aming trends na Charming Frenchies. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung mga symptoms or yung itsura ng kanilang ari ng kapag meron tsaka wala. So, ganyan yung itsura kapag meron. Talagang alam mo yun, yung bumabaliktad yung kanilang pepe and namamaga talaga mula sa ibabaw hanggang sa ilalim. And yung ilalim na pupunta sa ibabaw. So, ganyan yung itsura niya. Ipapakita ko na lang sa screen kung paano yung itsura niya. And nagkaroon yung French ko ng first hit niya is nung April. So, April 2023. So, nagkaroon siya ngayon ng February 2024. So, medyo mahaba yung cycle ng kanyang second hit kasi siguro hindi ko kasi siya bina-vitamins para sa... Meron kasing vitamins na para sa cycle ng kanilang regla para maging maganda. So, hindi ko siya na vitamins or talagang ganun yung, kasi yung mami niya, ganun din, matagal din siya nagkaroon, 2 years ng bago siya mabuntis. So, ang French ko is medyo matagal. Kasi merong iba, 6 months pa lang nagkakaroon na ulit or nagkakaregla na ulit. Yung akin is hindi, umabot siya ng 10 months talaga. April hanggang February ngayong 2024. So, nag-aalala na nga kami kasi baka hindi na siya magkaroon or baka may sakit na siya. So, buti naman nagkaroon na. So, nung first hit niya kasi is hindi namin siya pinapa-stud pa. Kasi nabasa ko rin na mas okay at mas maganda kung ang ating dam na dog is ma-stud siya ng at least 1 year hanggang 2 years sa second hit ng kanilang pagre-regla. So, sa first hit kasi, parang hindi pa nade-develop yung kanilang katawan, kung sa tao, kung sa dalaga, parang hindi pa develop yung kanilang katawan, kaya ang baby din ang maapektuhan. So, ganun din yun sa aso. Kaya, mas okay kung sa second hit natin sila ipapa-stud para maging healthy yung puppies nila at sila din maging handa sa pagbubuntis nila. So, yun yung dapat nating malaman. Kasi merong iba, yun sa amin kasi, yung mga Shih Tzu namin before is nandyan lang sila nakagala. So, hindi namin napigilan na first hit niya is nagkaroon na sila. So, hindi nabuhay. So, namatay yung iba. As in, wala talaga silang natira. 1 month pa lang, namatay na. Kasi yun nga, yun siguro yung epekto ng maagang pagbubuntis ng aking mga dogs na Shih Tzu. So, nung second hit na nila and nabuntis sila is okay naman na yung mga puppy. So, ngayon, sa French Bulldog kasi, medyo tutok talaga tayo kapag nagbuntis sila kasi once a year lang sila dapat magbuntis kasi nga hindi sila pwede ng normal kasi yung mga Shih Tzu namin is normal silang nanganak. So yung aming French Bulldog is
kaninong French Bulldog, ang alam ko is kailangan talaga is ipa-CS sila kasi medyo malalaki yung mga puppy nila, hindi kagaya ng sa mga Shih Tzu, maliliit lang. So, yung puppy kasi ng French is malalaki yung kanilang mga ulo. So, mahihirapan yung dam natin ng mga anak. So, mas maganda kung ipaano na lang natin sila, ipa-CS. So, para din silang tao na hindi agad-agad ibubuntis. So, meron din gap. Parang sa tao, 3 years. So, kanila, parang ganun din. After 2 years kami, napag-usapan namin ng asawa ko na after 2 years na ulit namin siya ipapa-stud para manganak. Kasi nga, medyo kawawa siya kasi nga yung sugat and yung katawan niya para makarecover agad. So, yun yung mga napag-usapan namin. And, ngayon, nagkareglo na siya. Once na dumating yung second, kahit anong aso, or first heat, second heat, kailangan, pagka nagkaroon na agad sila ng regla is, i-deworm mo na agad sila. So, ako kasi, diniworm ko na agad yung aking French Bulldog. So, 1 year and magto 2 years na kasi siya. So, ang ginamit ko ay yung tablet. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung dewormer na ginamit namin. So, tablet na lang yung ginamit namin. And ang ginawa ko is, nilagay ko siya sa dog food, hinalo ko na lang. Buti naman, kinain niya. Hindi na yan nalasahan na pang deworm yun. So, yun yung ginawa ko na first na ginawa ko. And then, after 9 days, saka ko siya ipapa-stud dun sa kakilala namin na French Bulldog. So, ang gagawin na lang namin is share puppy. So, depende din sa mga male na may-ari ng male nyo na French Bulldog kung papayag sila na magpa-share puppies kasi medyo may kamahalan ang pagpapa-stud ng French Bulldog, hindi kagaya ng sa Shih Tzu na mura lang, yung shooter lang babayaran mo. Dito sa French Bulldog, ang singil kasi sa amin ay 10 pataas. So, yun. Pero 3 session na yun, every other day. Tatlong stud na yun. Kaya lang, medyo kakilala naman namin siya. So, pumayag siya na i-share puppy na lang namin. So, depende din sa pag-uusap nyo. Kasi nga, medyo mahal at pricey yung pagpapa-stud ng French Bulldog. Lalo na kung kilala yung male na napili yung pag-i-studan is medyo may kamahalan nga siya. So, yun nga. Dapat pag-usapan nyo muna kung ano ba yung mapag-uusapan nyo, kung papayag ba siya ng share puppy lang. Pero, kung sa amin kasi, sa aming mga babae na French Bulldog, pero parang lugi. Kaya lang, kasi first time pa lang din ng aming dog at hindi pa namin proven kung mabubuntis na pa talaga siya. Kasi minsan kasi, hindi nagmamatch yung DNA nila. So, mas pinili ng asawa ko na mag-share puppy na lang para at least wala kaming nilabas kung sakali man na hindi siya mabuntis. Pero sana mabuntis naman na siya. So, yun yung mga ginagawa namin na paraan. Depende din sa inyo kasi nga ako nga i-share ko lang sa inyo para at least kung meron man makaranas na kagaya ko na ang tagal-tagal magkaroon ng regla ng aking French Bulldog. Umabot ng 10 months or bago siya nagkaroon ulit ng second hit niya. So, yun. Baka kasi magkaroon kayo at sana makatulong tong video na to. So, yun. Ang unang-una nyong gagawin kapag nagkaroon na yung inyong mga French Bulldog ng regla, first man or second hit man siya is i-deworm na agad natin siya para kapag stud na siya is wala na tayong problema. So, pagkatapos namin siyang ipa-stud ng first stud pa lang is papainumin ko na siya ng Puppy OB na vitamin. So, yun yung mga nababasa ko or mga napapanood ko sa video. Siyempre kasi kailangan din natin mag-aral-aral about kung ano ba yung gagawin natin. Hindi yung basta-basta na lang para naman maging aware tayo sa lahat. So, yun yung unang-una kong gagawin after my stud. Kasi meron kaming maliit na kennel. So, alam ko kung isa ka sa mga viewers namin, makikita mo yung kennel namin is nandun lang siya sa labas ng aming bahay. So, hindi naman sa labas. Parang pinakagarahe namin na ginawa lang namin siyang kennel. So, open air kasi yon and yung aming
kulungan is tumatalon-talon siya doon. So, ang gagawin namin is hahatiin namin siya sa gitna. Parang maliit lang yung space na ibibigay namin sa kanya para hindi masyadong malikot. And naka-close siya. And ipapasok na rin namin dito sa loob ng bahay namin yung isang kulungan para yung French Bulldog namin is dito na siya sa loob. So, ganun naman yung ginagawa namin kapag katapos namin magpa-stud and alam namin na mabubuntis yung aming dog is pinapasok na namin yung kulungan and dito na namin sila nilalagay. Kasi nga, doon medyo baka may stress sila kasi nga maraming taong dumadaan and pag nandun sila tumatalon ng tumatalon, so posible na hindi matuloy yung pagbuntis niya kapag ganun. So ang gagawin namin is ipapasok na lang namin siya dito sa loob ng bahay namin. Tapos meron din kami, kung nanonood ka rin sa mga vlog ko, kung mapakita nyo, meron din kami isang kwarto na doon talaga nanganganak doon talaga namin nilalagay yung mga puppies namin hanggang maibenta namin sila. So, yun yung mga ginagawa namin. Siyempre, yung mga vitamins, puppy OB, kailangan once a day yon. And everyday yon simula nang maistad ang inyong mga dam. And pwede rin siya after mga ituloy-tuloy nyo lang kasi nga, ano na siya, may malunggay na siya and nakakapagpadagdag siya ng gatas ng ating dam. So, yun yung mga ginagawa namin and sana nakatulong tong video na to sa inyo and sana meron kayong mga napulot para naman at least makatulong sa inyo. And ang next video ko na lang is i-update ko kayo tungkol dun sa pag-stud ng aming French Bulldog. So, yun, sana nakatulong tong video na talaga sa inyo kasi marami rin akong kagaya na talagang naghahanap kung paano bang gagawin. First time lang kasi, 'di ba? So, yun yung mga dapat nating gawin pag alam na natin na merong regla yung ating French Bulldog at kung ano ba dapat nating gawin. So, yun lang mga loves. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog ko na lang po ulit. Bye! See you in our next vlog!